Lupit ni Robin talaga. Okay, eto ngayon ang pag-usapan natin. Last. Okay, sabi rito, pwedeng makita ang joint bank account ni Sara at ni Digong. No? Paano ito? Sinabi kasi yan ito ni Carpio. Sabi rito under the SALN law, all public officials, kasi may batas tayo, di ba, na yung mga public officials, pati nga mga teachers, ay nagsasabit ng SALN. No? Pero sa ibang mga opisyalis ng gobyerno, nagsasubmit sila, yung mga taga-national, dyan po sa Office of the Ombudsman. No? Sabi, ang nakalagay daw po doon, sabi niya, merong provision doon sa SALN form. Before you sign, I hereby authorize the Ombudsman to verify my assets, liabilities. So, the Ombudsman has the power to ask the AMLAC to send the records of public officials with respect to their bank accounts. Nako. Diba? So ano bang bank account yun, yung tinutukoy dito? Ito ho kasi yun, no? Yung I can explain very well, legit explanation, but hindi naman ganun kalaki. And kasi uwi ako ng Davao Monday, sabi kasi ni Trillanes, nandoon siya, I requested, mas mabuti daw yung abogado appear sa akin, kundi he can explain fully, hindi naman siya but a little less than 200 million. Hindi naman ganun kalaki. Yeah, maliit lang daw yung laman ng bank, ng joint bank accounts. Kano po lahat? Less than 2 million. Hindi ko alam eh. Sabi ko, gusto ko buksan ngayon. Wala mang opisina pala. Ayop eh, no? Ang lakas mambudol, ano? Gusto kong buksan ngayon. Wala naman palang opisina. Meron pa nga yan eh. Ang usapan nila ay pipirma siya ng waiver para sa bank secrecy law. Diba? Diyan sa Julio Vargas, sa bangko. So magkikita sila. Si Trillanes dumating, Sal Panelo dumating. Ang dala po ni Sal Panelo representing Duterte ay special power of attorney. Ang kinakailangan po para mabuksan yung bank account, kailangan po mismo ang pirma sa waiver ni Duterte. Hindi niya sinipot. Tapos dito, pag gusto raw niyang mabuksan, wala naman daw palang pasok. Ang lakas mambudol eh. Sir, nung unang lumabas yun, dininay ng spokesman nyo. Then the following day, you admit. Ano pong masabi niyo? Kasi walang account na 200, a little lesser than 200 million. Sir, how come yesterday you Sabi, said 200 million. that reach million? Tsaka, sir, before that, you said 70,000. Hindi ko kasi maano yung ang zero, it's either may zero ba o walang zero. Nandito kayo, sir. Nandito sa zero. Ang bilyon na ang pinag-usapan eh. So now you're confirming that those deposits are real? Yes. Ang sinabi ko, wala akong deposito na ganun kalaki. Hindi ko sinabi na wala akong, I've said it in a different way. Wala naman akong deposito ng ganun kalaki. Kaya never said wala akong account. Sir, bakit hindi Hindi niya tinatanggi yung bank accounts na yan. Ang sinasabi niya, ang tinatanggi niya ngayon dyan, ay wala siyang ganong kalaking deposito. At alam niyo ba, yung bank account na yan, active pa rin yan. Kailan lang itong si IM Dizon naghulog ng 500 pesos dyan. Una yata piso sa online. Tapos sinundan niya ng 500 mismo sa bangko. Pumasok po sa banga. Buhay pa, active pa yung bank account na yan. na ilagay sa SALN? As of yun eh. Wala na, ginastos ko na. Nakapi-happy ako. A little less than a million. So are you accepting Trillanes challenge, sir, nung sinabi mong be there on Monday? Okay, hindi ako makapunta because siyempre kung sa Davao. Si Panelo na, Ayan o. si Sal Panelo will be. Ba't di siya makakapunta, di ba? Anong gagawin niya sa Davao? Oh.
Si Panelo pinapadala niya. Because he is my legal counsel. Noon pa, I called him out. Attorney Panelo. They know. The You already authorization called the bank, sir? Yes, to open When, sir? for Attorney Monday Panelo. nga. For Attorney No, Panelo, sir. when did you call the bank today? today. To open it on Monday. To open on Monday For Attorney in front of Trillanes and Panelo. Huwag mo na silang pakialaman. Allow Panelo to explain first Okay. the legal ramification. Yan, ang banat ni Digong. Pero eto pa yung isa, yung nagagalit siya. To reveal a bank Galit na galit eh. account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here? Hindi mo Oh, nagagalit siya rito kay Congressman Manuel. Ito ho, during Quadcom po yan, yung dumalo siya noon. Pagdating nga sa pinag-uusapan, tungkol po sa kayamanan, nako, naiipit na siya dyan eh. Ngayon, ang sinasabi ni Manuel, di i-reveal niya yung laman. Oh. Alam ni Digong na meron ng may kopya. Kaya hinaharang niya na ilabas ni Manuel yung nilalaman. mo ba alam that I could charge you? Ang lakas mang di ba? So sabi ni Duterte rito, hindi mo ba alam na pwede kitang kasuhan, kaya kitang ipakulong, even with that statement. Sabi niya. For that alone, that single statement, I can send you to prison. I Galit na guarantee you. Hindi mo ba alam yan? Ang tanong ngayon, ito po. Pwede po ba kayang makasuhan ni Duterte si Congressman Manuel o sino mang kongresista dyan na maglabas ng kanyang bank account in public? Yun po yung tanong ko sa inyo, sa mga DDS. Pwede po ba? No? Yan, paki-comment po. Yes or no lang yan. Hindi po tayo nasi-threaten doon. Yan yung sagot niya. Hindi po tayo natatakot doon. 'Di ba? So, ang nangyari dito, sabi ni Manuel, ilalabas namin yung detalye ng iyong bank account dito sa hearing na to. Nagalit si Duterte. Sabi niya, hindi mo ba alam na pinagbabawal ang batas yan? Ba't di mo alam yan? Sabi niya. Alam mo ba na kahit nasa salitang yan pa lang, kaya na kitang mapakasuhan at maipakulong. Ginagarantiyahan ko sa'yo. Sinisiguro ko sa'yo. Makukulong ka. Ang lakas manakot, ano? Alam niyo ho, ang tamang sagot doon sa tanong ko, no. Hindi po niya pwedeng makasuhan si Manuel. Bakit? Ito po yung sagot doon. Tataka din naman ako rito kay Akla, bakit hindi nilatag? Natakot yata. Kasi po, meron pong immunity ang mga mambabatas natin. Ang immunity po nila ay gumagana habang ang Kongreso ng Pilipinas ay may sesyon, tapos ginagawa nila ito sa kanilang privileged speeches or sa kanilang committee hearing. So during committee hearing po, lahat po ng mga sinasabi nila dyan, yan po ay mayroong immunity. Hindi sila po pwedeng papanagutin. Hindi rin po yan saklaw ng rules of court, ng rules of evidence. Kasi nga ang layunin po ng gumawa ng constitution natin ay maging malaya ang isipan ng mga mambabatas. Nang sa ganon, they can craft better laws for the land. Kasi kung mayroong restriction sa isip nila na baka bawal ito, baka makasuhan tayo, wala na pong magandang batas na mailalabas sila. Dahil po may kinakatakutan. Papaano kung yung mismong batas na yon ay kinakailangang amyendahan? 'Di ba? Hindi na magagalaw. Kasi nga, wala pala silang immunity. Kaya po binigyan ng immunity yung mga kongresista natin, yung mga senador natin. Habang po na yun po sa kanilang privilege speech at sa kanilang committee hearing. Yan po yun. Sabi ni Salve, bawal sa batas i-public ang bank account pero bawal din mag-corrupt.
ang magkapera galing illegal ang public official. Tama po kayo, partly kasi po pwede pong gawin ang paglapag sa publiko niyan kapag committee hearing or privileged speech. Meron po kasi silang immunity. Kapag hindi sila ang gumawa, yun po ay pwedeng ipakulong. Okay? In every rule, there is exemption. At sila po ang mga exemption dyan. Okay? Yan. Yung ating mga mambabatas. Si Digong ang resource person dyan, but he's trying na i-boomerang sa nagtatanong. Galing-galing, no? Yun na nga eh. Diba? So yan maliwanag yung sinasabi ni pangalan nito ni Carpio na maaari pong makita ang bank account, 'di ba? Ay, sorry ito. Yan. So tingnan natin, totoo ba na ito pong si Ombudsman, ito pong SALN ay mayroong nakasulat na I hereby authorize the Ombudsman to verify my assets, liabilities. So, naghanap po ako ng SALN. Okay? So, ito yung sample ng SALN na nakuha ko. Nakalagay niya Civil Service Commission. So, ito po yung sample lamang. Pero ganito rin yung form nito. Okay? So, ito, nakalagay yung mga ari-arian, yung mga lupa, lahat-lahat. Yan. And then sa bandang ibaba, totoo po yung sinasabi ni Carpio. Ang sabi rito, I hereby authorize the Ombudsman or her duly authorized representative to obtain and secure from all appropriate government agencies, including the BIR, such documents that may show my assets, liabilities, net worth, business interest, and financial connections, to include those of my spouse and unmarried children below 18 years of age na nakatira sa kanyang tahanan, covering previous years to include the year I first assumed in government. So kung naupo ka ng 2022, so covered yung 2021. Para makita doon, dapat nag-reflect. Gaano ka kayaman ng 2021? Diba? So yung 2022 mo, submit ka onwards hanggang matapos termino mo para nakikita doon. So ang sabi niya rito ni Carpio, pwede daw pong hilingin, no? May kapangyarihan daw po ang ombudsman na hilingin hingin sa or utusan ng AMLAC na isend sa kanila ang mga records ng public officials may kinalaman sa kanilang bank account. Pero ang binabanggit po rito sa likod ng SALN ay wala po namang ganon. Paano po ito? No? Kasi sinasabi rito hanggang BIR lang na maaaring magpakita ng mga yan. Pero kaya nga po AMLAC ang kanyang binabanggit. 'Di ba? Kasi si AMLAC ang may koneksyon, ang may kapangyarihan sa mga bangko. Ang nangyari po sa kasalukuyan nating nakasalukuyan natin na ombudsman, siya naman yung naging protector ng SALN ni Duterte. 'Di ba? Oh. Walang nang SALN na lumabas. Dati yung mga SALN nila, nakikita yan ng media, nakakalkal yan, nabubusisi. Pero nitong kay Duterte, wala pong SALN na naging available sa publiko o sa media. Pinoprotektahan ito ni Martires. Diba? Kasi ang naalala ko niyan, when I was supporting Duterte, ang argumento namin dyan, gagamitin nyo lang kasi ang SALN sa paninira, katulad ng ginawa ninyo kay yung dating Chief Justice na na-impeach, tapos
Etong tong kay yung isa pa, Sereno. Dalawang salin pareho yung naging yung magkasunod na yan. Si Sereno lang nag-resign. Di ba? Etong si limutan ko yung pangalan, yung lalaki. Corona, yun po yung completed, kauna-unahan at nag-iisang na completed na kaya Corona na impeachment. Yun po yung naging argumento naman ang sinasabi namin noon. Kaya, kung kung gusto nyo makita, meron naman tayong FOI, punta kayo ron personally pero hindi nyo pwedeng i-disclose ang nilalaman. Parang tipong just for your eyes only. Ang galing ng paliwanag namin nun, dituwan-tuwa para si Digong nun. No, natulungan namin siyang maprotektahan at natulungan namin siyang ma-justify yung ginagawa ni Martires na pagtatago ng kanyang salin. So nalabag no ng ating constitution, 'di ba? Yung transparency wala. Kaya sana yung susunod na maging tawag dito, ombudsman gampanan, no? Kailangan gusto ko talaga ang ombudsman yung well-versed talaga sa batas. Mga galing ng Korte Suprema, 'di ba? Na katulad nito ni E.S. Bersamin, 'yan. Dating Chief Justice 'yan. 'Di ba? Yung mga ganyan, yung mga matatapang. Pero hindi politiko. Kasi ang ombudsman, kailangan pong itama ng ating pamahalaan ngayon ang Office of the Ombudsman na ito ay hindi po dapat na napopoliticize. Dapat tong mga politiko natin medyo maghunos dili, sundan nila yung prinsipyo ni Trillanes kung bakit niya tinanggihan si PBBM nang i-offer sa kanya noong 2022 ang NBI. Ayaw niya kasi mapopoliticize lang ang NBI. Ang gusto niya nananatili yung independence ng NBI kahit ito ay nasa ilalim ng DOJ. 'Di ba? 'Yun. Okay, so alisin na nga natin 'to. Kung wala namang tinatagong yaman, wala namang dapat ikabahalang ipakita. That's correct, di ba? Wala naman talagang dapat na ipakita. Ang problema nga, may tinatago. Todo-todo na nga pambubudol eh. Gusto ko na nga sana mabuksan. Sana mabuksan ngayon. Kaya lang, wala palang tropa na, pasok pala ngayon. Ay, nako. Kung duda kayo kay Totoy, asan yung mga sabongero? Nasa libingan daw po eh. Duda pa rin ako kay Totoy. Kailangan maipakita ni Totoy yung totoong libingan. Siya yung unang nagsabi niyan eh. Makalibing na sa Taal Lake. Di ba? Imposibleng hindi niya maituturo yon. Yan po ay isang klase ng karanasan sa buhay na detalyado ang impact niyan sa isipan. Kaya hindi po ubra na hindi niya maituro yan. Diba? Malamang mass grave yan. Pagka naituro niya yan, nahukay doon yung mga bangkay at nakilala na positibo nga na sila yun, nakilala ng mga mag-anak, kaya through DNA, then dyan po masasabi natin, he's telling the truth na may mga pinatay nga ng mga sabongero. Ang kailangan na lamang niya ritong mapatunayan, mailabas niya yung katibayan na si Atong Ang, kasi kailangan talaga yun ang missing na nag-utos magpapatay si Atong Ang, sino ang inutusan niya. Yun po yung missing link pa doon. Sa korte po, kailangan malinaw yan. Pag sinabi mong si Tampulano ang nag-utos, sino ang inutusan niya? Yung inutusan niya, kailangan maiproduce nyo yan. Diba? Kailangan, kung hindi nyo man yan maiharap ng buhay o patay, diba? May mga ibang ebidensya na magpapatunay, talagang substantial talaga para sa claim na claim niya. Yan, ang niya dyan. Ang sinasabi kasi nila Atong Ang, nangingikil lang yan eh. Diyan naman sa pangingikil, kinakailangan naman
mapatunayan nila Atong Ang na yan nga po ay tumatawag, na yan ay nagme-message, di ba? At imposible na yung mga negosyante na yan, yung mga yan, kapag tinatawagan, walang nagre-record yan sa telepono. Pwede naman nilang i-record yun eh. They can use that recording, di ba, as evidence doon sa korte, lalo na kinakailangan yan. At may kinalaman po sa extortion, at pag kayo ini-extort, alam nyo na yung nangingikil may masamang intensyon. Di ba? Ganun yun. Hey, shout out, Mami PR. Magandang gabi. Blooming ka. Thank you. Bagong tasa lang, blooming. Could it be that some of the senators, judges benefit from VPS bank accounts secretly, indirectly? Palagay ko posible, everything, 'di ba? Anything is possible eh. Pwede rin, 'di ba? Bakit ka naman kasi todo protection sila? Bakit todo effort sila na ibasura, 'di ba?